Kung kailangan ninyo ng mga panggabay, mga pang-protection, nandito marami kayong mabibili. Yan. Yan, umpisahan natin dito sa ganito, mga medalyon. Yan po, ayan o. Ito, bukas na palad. Healing stone. Healing stone. Ito. Bato Ito, Omo. Bato Omo, kilala nyo to. Opo. Kung para saan. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa video nga palang ito mga ka-horror ay tatalakayin natin ang isa sa medyo sensitibong paksa pagdating sa pagtatanga ng mga agimat at anting-anting. Marami kasi ang nagsasabi mga ka-horror na ang tunay na agimat ay hindi dapat ibinebenta dahil nawawala raw ang bisa nito. Ngunit sa panahon ngayon mga ka-horror ay marami na rin ang nagbebenta ng iba't ibang klase ng agimat at anting-anting mula sa mga tiyangge hanggang sa online. Pero totoo nga ba mga ka-horror na humihina ang agimat o anting-anting kapag ito ay galing sa benta? O nakadepende ito sa pananampalataya at panata ng taong tumatanggap? Sa video nga ito mga ka-horror ay tatalakayin natin ang dalawang magkaibang pananaw. Ang tradisyonal na paniniwala na bawal ang pagbebenta ng agimat. Ang makabagong practice kung saan ang agimat ay naipapasa sa pamamagitan ng bentahan o donasyon. At ang mas malalim na tanong, kung saan ba talaga nakaugat ang kapangyarihan ng isang agimat. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang videong ito hanggang dulo para maintindihan ang magkabilang panig ng walang panghuhusga. Sa mahabang kasaysayan ng ating kultura mga ka-horror, ang agimat o anting-anting ay laging nakatali sa pananampalataya, sakripisyo at panata. Sa mga matatandang salinlahi, mahigpit ang paniniwala na ang agimat ay hindi isang bagay na ordinaryo lamang, kundi isang sagradong kasangkapan na may kaakibat na espiritu, dasal at bisa. Dahil dito, itinuturing nilang bawal ang pagbebenta nito. Sapagkat kapag ito ay ginawang kalakal ay para bang binababa ang kabanalan ng isang bagay na mula sa hiwaga ng Diyos, kalikasan o mga nilalang na hindi nakikita. Gayunpaman, sa kasalukuyang panahon ay makikita natin ang pagdami ng mga taong nagbebenta ng iba't ibang uri ng agimat at anting-anting sa mga pamilihan, online groups at maging sa mga kilalang pook na pinaniniwala ang sagrado. Dito pumapasok mga ka-horror ang dalawang magkaibang pananaw, ang tradisyonal na paniniwala at ang makabagong practice. Sa tradisyonal na pananaw mga ka-horror, ang agimat ay hindi dapat ibinebenta dahil ito ay ipinamamana lamang. Karaniwang dumadaan ito mula sa mga lolo patungo sa apo o mula sa isang maestro patungo sa kanyang alagad at may kasamang ritual ng pagtanggap. Sa proseso ng pagpasa, may mga dasal na binibigkas, may mga panata na ibinibigay, at may tagubilin kung paano ito inaalagaan. Ang bisa ng agimat ay hindi nakatali sa mismong bagay, kundi sa relasyon ng taong may panata at ng espiritong nakaugnay sa agimat. Kapag ito ay ibinebenta, sinasabi ng matatanda na nawawala ang bisa sapagkat hindi na naaayon ang daloy ng panata. At ang dating sakripisyo ay tila naputol. Dagdag pa nila, may mga espiritu o tagapagbantay ng agimat na nagtatampo kapag ang kanilang kaloob ay ibinenta. Dahil dito, pinaniniwalaan na hindi lamang humihina ang kapangyarihan ng agimat, kundi nagdudulot din ng kamalasan sa parehong nagbenta at bumibili. Ngunit kung titingnan naman natin mga ka-horror, ang makabagong practice ay marami na talagang nagbebenta ng agimat sa iba't ibang anyo. Maraming dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, naging bahagi na ng modernong kalakaran ang pagbili at pagbenta, lalo na ngayong digital na ang mundo. Ang iba ay tinitingnan ng agimat bilang isang uri ng koleksyon, alahas o peraso ng kulturang nais nilang angkinin. Pangalawa, may mga taong nagsasabing wala namang problema kung ibenta ito
basta't sinamahan ng basbas, dasal o kahit simpleng paliwanag kung paano ito gagamitin. Para sa kanila mga kahoror, ang pera na ipinambayad dito ay hindi simpleng kalakalan, kundi isang anyo ng sakripisyo ng bumibili. Pangatlo, hindi lahat ng agimat ay dumaan sa ritual. May mga tinatawag na mutya ng kalikasan tulad ng mutya ng saging, mutya ng niyog o mutya ng langka na kusang nahuhulog o natatagpuan. Para sa ilan, dahil galing ito sa kalikasan at hindi sa masalimuot na ritual, maaari itong ipagbili nang hindi nawawala ang bisa. May isa pang aspeto na tinatawag mga kahoror na pagbibigay ng kapalit, at ito ay ang tinatawag na donasyon. Sa halip na tuwirang ibenta, sinasabi ng iba na tumatanggap sila ng abuloy o kabayaran para sa pagod, oras o dasal na inilaan nila sa pag-aalaga ng agimat bago ito ipasa. Sa ganitong paraan, para sa kanila, hindi raw talaga ibinenta ang agimat kundi ipinasa na may nais tumanggap, kapalit lamang ng tulong na pinansyal. Sa mata ng ilan, ito ay paraan para maiwasan ng pamahiin na nawawala ang bisa kapag ibinenta. Dito, nariyan din mga kahoror ang proseso ng pinalilimusan ng agimat. Ito ay isang paraan ng pagpapasa ng sagradong gamit na hindi tinuturing na simpleng kalakal. Sa paniniwala ng matatanda, kapag ibinenta ng tuwiran ng agimat, nawawala ang bisa nito sapagkat nagiging kalakal lamang ito at nawawala ng kabanalan. Kaya't imbes na ibenta, ang ibang antingero o tagapag-ingat ay tinatanggap ito sa anyo ng limos o kusang loob na abuloy mula sa taong tatanggap. Ang pagbibigay limos ay nakikita bilang sakripisyo ng bagong may-ari at paraan ng paggalang sa espiritu ng agimat. Sa ganitong uri ng transaksyon, nananatili ang bisa dahil hindi nababahira ng layuning puro pera o negosyo, kundi nakapaloob sa kaloobang bukal at pusong handang tumanggap. Kaya't ang pinalilimusan ay parang ritual ng paglilipat na pinananatili ang kabanalan ng agimat. Sapagkat ang limos ay hindi simpleng kabayaran kundi tanda ng paggalang at pananampalataya. Natin makikita mga kahoror na ang isyu ng pagbebenta ng mga agimat at anting-anting ay hindi simpleng usapin ng tama o mali, kundi usapin ng pananaw. Para sa mga mahigpit na sumusunod sa tradisyon, ang pagbibenta ay nakasisira sa kabanalan ng agimat at isang uri ng pagkakasala. Pero para naman sa iba, lalo na sa mga makabagong henerasyon, ang pagbibenta ay isang praktikal na paraan para maipasa ang agimat sa mas maraming tao na naghahanap ng proteksyon at gabay. Maaari natin sabihing mga kahoror na ito ay usapin ng intent o layunin. Kung ang pagbibenta ay para lamang kumita at walang basbas ng espiritu, maaaring mawala ng saysay ang agimat. Ngunit kung ito ay may layunin na makatulong at may basbas ng dasal, may naniniwala pa rin hindi mawawala ang bisa. Mahalagang tandaan mga kahoror na ang kapangyarihan ng agimat ay nakaugat, hindi lang sa mismong bagay kundi sa pananampalataya ng tao. Kahit ang pinakamakapangyarihang agimat, kung wala namang paniniwala, tiwala at panata ang may hawak, ay nagiging simpleng palamuti lamang. Sa kabilang banda, kahit ang agimat ay nakuha sa pagbili, kung pinaniniwalaan ng buong puso at ginamitan ng tamang dasal, ay sinasabing maaari ring kumilos at magbigay ng proteksyon. Kaya't sa huli, nasa tao pa rin kung paano niya titingnan ang kanyang agimat, bilang isang kalakal lamang o bilang isang banal na kasangkapan na may kaakibat na pananampalataya. Ang maganda sa diskusyong ito mga kahoror ay nakikita natin ang lawak ng ating kultura. May mga nananatili sa nakagisnan at may mga nag-aangkop sa makabagong panahon. Hindi natin kailangang husgahan ang isa't isa, bagkus ay dapat nating igalang ang pinaniniwalaan ng bawat isa. Ang mahalaga ay nananatili ang ating pagkilala sa agimat bilang bahagi ng ating pamana, anuman ang paraan ng pagkuha rito. Para sa ilan, ito'y dapat ipamana lamang at hindi ipagbili. Para naman sa iba, hindi mahalaga ang paraan ng paglipat basta may pananampalataya at paggalang sa bagay na tinatanggap.
Sa huli mga ka-horror, ang bisa ng agimat ay hindi lang nakasalalay sa presyo o sa paraan ng pagkakamit, kundi higit sa lahat sa paniniwala, panata at pusong nagtatangan nito. Ikaw naman ang tatanungin ko mga ka-horror. Naniniwala ka ba na ang agimat o anting-anting na galing sa pagbili ay nawawala ng bisa? Comment down below nga kayo mga ka-horror. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.